Isang malambot na simoy ng hangin ang naglalaro sa buhok ni Liwanag Mendoza, habang nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang apartment sa Makati. Isang tasa ng mainit na kape ang hawak niya. 5 taon na ang lumipas. 5 taon mula nang magbago ang lahat. Ngunit sa bawat paglipas ng panahon, may mga alaala pa ring nananatili, sariwa at masakit. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang buhay, na tila isang makulay, na tela ng abaka na maingat na inihabi, ay mapupunit ng ganoon kabilis. Noong araw, si Liwanag ay isang batang disenyerang puno ng pangarap. Ang bawat disenyo ay isang pahayag ng kanyang kaluluwa, puno ng kulay at buhay tulad ng mga bulaklak sa hardin ng kanyang lola. At sa gitna ng lahat ng pangarap na yun, naroon si Araw Cruz. Si Araw. Ang pangalan niya ay tila sumisilaw, tulad ng araw na sumusunog sa balat, ngunit noon, para kay Liwanag, ito ay isang ilaw na nagbigay liwanag sa kanyang mundo. Anak siya ng isang makapangyarihang angkan, ang tagapagmana ng Cruz Global, isang imperyo na umaabot sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang kanilang pag-iidigan ay isang lihim na sumiklab sa ilalim ng mga matatalim na tingin ng pamilya Cruz. Ayaw nila kay Liwanag. Ang babaeng walang koneksyon, walang pangalan, isang simpleng disenyo mula sa tondo. Ngunit si Araw, sa kanyang mapanilang na ngiti at matatamis na pangako, ay pinaniwala si Liwanag na ang kanilang pagmamahalan ay kayang labanan ang lahat. Ayaw lang, Liwanag. Huwag kang mag-alala, sabi niya habang yakap siya sa mga bisig nito. Ang mga mata ay nangangako ng habang buhay na pagsasama. At naniwala siya. Lubos. Buong puso. Isang paniniwalang magiging ugat ang kanyang pinakamalalim na subat. Tumating ang gabi ng pagbabago, isang gabi na nakaukit sa kanyang diwa na parang isang masamang panaginip na hindi niya makalimutan. Ang unang 3 buwan, ang pagbubuntis, ay mahirap para kay Liwanag, at ang pagkapagod ay madalas niyang maramdaman. Ngunit masaya siya. Ang ideya ng isang maliit na buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang sigla, isang panibagong dahilan upang mangarap. Nakahiga siya sa kanilang maliit na silid sa tondo. Ang huni ng hangin ay unting lumalakas, senyales ng isang paparating na bagyo. Si Araw ay abala sa isang business trip, ngunit nangako siyang uuwi kaagad. Hindi niya inakala na ang pagdating niya ay magiging simula ng kanyang pagbagsak. Ang bagyo, Odette, ay dumating ng walang paalan, isang halimaw na bumubulalas mula sa dagat. Sinisira ang bawat makita nito. Ang mga pader ng kanilang bahay, nagawa sa agting kahoy at lata, ay umuuga na parang dahon. Si Liwanag, na lambot ang mga tuhod, ay pilit na pinitigil ang bintana na lumipad habang ang hangin ay umuungol na parang isang dambuhalang hayop. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Araw. Pasang, basa. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pag-aalala, kundi ng pagka-irita at pagtatago ng isang bagay na mas malalim. Liwanag, kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang boses ay nalulunod sa ugong ng bagyo. Ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay mas matalim pa kaysa sa hangin. Ang pamilya ko, nalaman nila ang tungkol sa atin at sa bata. Napako si Liwanag. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Hindi dahil sa takot sa bagyo, kundi sa takot sa tinig ni Araw. Ano ang ibig mong sabihin? Araw?
Umiling siya, umiwas ng tingin. Hindi ito maari, liwanag. Hindi ko pwedeng ipagpatuloy ito. Mapapahamak ang lahat. Ang pangalan ng pamilya ko, ang aking kinabukasan mo. Paano naman ako? Paano naman ang anak natin? Halos pasigaw na tanong ni Liwanag. Ang luha ay nagsisimulang umagos sa kanyang pisngi na halos sa patak ng ulan na pumapasok sa bubong. Inawakan ni Araw ang kanyang braso. Ngunit walang init ang paghawak nito. Malulutas natin ito. Ibigyan kita ng pera. Lahat ng kailangan mo, basta kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na ang lahat ng nangyari. Parang isang suntok ang tumamas sa kanyang sikmura. Ang alok na pera, ang pagtalikod sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang anak, ay iwan kay Liwanag na tulala. Ang mga pangako ay naging abos sa hangin ng bagyo. Araw, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanininig. Hindi mo pwedeng iwan ang anak mo, ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Araw sa kanya nang may huling sulyap ng awa, o marahil ay pagkabahala bago siya tumalikod. Atawad, Liwanag, bulong niya. Pagkatapos, nawala siya sa dilim at sa malakas na ulan, iniwan si Liwanag na isa, sa gitna ng nagnangalit na bagyo, ang kanyang puso ay sinira, ang kanyang kinabukasan ay nilamon ng kawalan ng pag-asa. Ang gabi ay naging isang walang katapusang bangungot. Ang bubong ng kanilang bahay ay tuluyang nilipad ng hangin. Kailangan niyang lumaban, gumapang, sa gitna ng mga gumuhong pader at lumilipad na debris, nagtatago sa ilalim ng isang marupok na lamesa. Ang bawat pagkalog ng kanyang katawan ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang puson. Ang dugo. Naramdaman niya ang init ng dugo na dumadaloy sa kanyang hita. Hindi, bulong niya sa sarili, habang hawak ang kanyang tiyan. Nagdasal sa Diyos na iligtas ang kanyang anak. Ang takot na mawala, ang iisa niyang asa ay mas malaki pa kaysa sa takot sa kamatayan. Nahimatay siya. Ang huling nakita niya ay ang pagbaha sa kanilang bahay at ang dilim na lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ilang oras o marahil ay ilang araw ang lumipas, hindi niya matandaan. Nang magising siya, ang sikat ng araw ay sumisilip sa butas ng bubong. Ang bagyo ay humupa na, ngunit ang iniwan nito ay tila isang senyalis ng kanyang buhay, wasak, gumuho. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ngunit ang pinakamahalaga, ang kanyang anak. Nandoon pa, isang himala. Ngunit paano niya itutuloy ang buhay? Paano niya palalakihin ang kanyang anak sa gitna ng karalitaan at kapahamakan na dulot ang bagyo at ng pagtalikod ni Araw? Doon pumasok si Ate Sonia Reyes sa kanyang buhay, isang anghel na may mapagmahal na ngiti at mga kamay na sanay magtrabaho. Nakita ni Ate Sonia si Liwanag na nakahandusay sa labi ng kanyang bahay, mahina at walang malay. Dinala siya ni Ate Sonia sa kanyang maliit na tindahan ng mga gawang kamay sa isang hindi gaanong apektadong bahagi ng tondo. Ang tindahan ay puno ng kulay ng mga tagping sinulid at kahoy, ang halimuyak ng sariwang kape at ng matandang kahoy. Si Ate Sonia ay isang babaeng may edad na ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at pag-unawa. Naramdaman ni Liwanag na mayroong kakaibang init sa kanyang presensya. Hindi ka iisa? Iya, bulong ni Ate Sonia habang pinupunasan ang kanyang noo. Kaya mo ito.
Kayo ng anak mo. Nalaman ni Liwanag na si Sonia ay isang dating chief nurse sa Cruz Medical Center, isang sikat na ospital na pag-aay ng pamilya Cruz. Nagretiro siya ng maaga dahil sa isang personal na dahilan na hindi niya masyadong detalyado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na sakit sa tuwing nababanggit ang pangalan ng ospital. Sa ilalim ng pangangalaga ni Ate Sonia, unting gumaling si Liwanag, kapwa sa pisikal at emosyonal. Inuruan siya ni Ate Sonia ng mga sining ng paggawa ng mga produkto mula sa abaka, isang matibay na hibla na likas sa Pilipinas. Sa simula, ang kanyang mga kamay ay naninigas, ang kanyang isip ay ligaw sa kalungkutan. Ngunit sa bawat paghabi, sa bawat pagtahi, nahanap niya ang isang uri ng kapayapan. Ang proseso ng paggawa ng isang bagay na maganda mula sa simpleng hibla ay tila isang metapoa para sa kanyang sariling buhay. Ang pagtatayo muli mula sa pagkawasak. Ang abaka ay matibay, liwanag. Sabi ni Ate Sonia isang araw, habang tinutulungan si Liwanag na maghabi ng isang basket. Kahit anong bagyo ang dumaan, nakakatayo pa rin. Tandaan mo yan. At hindi nagtagal, dumating ang isang bagong liwanag sa buhay ni Liwanag, si Bituin. Isinilang niya ang kanyang anak na babae sa isang simpleng paggamutan sa tondo sa tulong ni Ate Sonia. Ang paghawak kay Bituin sa kanyang mga bisig sa unang pagkakataon ay nagbago ng lahat. Ang sakit, ang galit, ang kawalan ng pag-asa ay tila nawala, napalitan ng isang malalim at walang hanggang pag-ibig. Pinangalanan niya ang kanyang anak na Bituin, isang pangalang nagpapahiwatig ng pag-asa at liwanag sa dilim. Si Bituin ang kanyang bituin, ang kanyang dahilan upang lumaban, upang mabuhay, upang bumangon. Sa mga sumunod na taon, walang ginawa si Liwanag, kundi magtrabaho. Sa mga bisig niya si Bituin, sa mga kamay niya ang hibla ng abaka. Ginawa niyang workshop at tindahan, ang munting tindahan ni Ate Sonia. Pinagsama niya ang tradisyon ng abaka sa model ng disenyo. Lumili ka ng mga bag, alahas, at mga palamuti sa bahay na puno ng kagandahan at kalidad. Ang bawat piraso ay may bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang bawat disenyo ay nagkukuwento ng kanyang paglalakbay. Hindi nagtagal, ang kanyang mga gawa ay nagsimulang mapansin. Sa simula, ito ay sa mga lokal na bazaar sa Tondo, pagkatapos ay sa mas malalaking trade fairs sa Metro Manila. Mula sa simpleng tindahan, isinilang ang Liwanag Palamuti, mga palamuti ni Liwanag, isang pangalan na sumasalamin sa kanyang paglalakbay mula sa dilim tungo sa liwanag. Ang kanyang negosyo ay lumago at kasabay nito ang kanyang kumpiyansa. 5 taon ang lumipas. Si Liwanag Mendoza ay hindi na ang mahina at nasaktang babae na inabandona ni Araw. Siya ay isang matatag na ina, isang matagumpay na negosyante. Ang kanyang mga kamay ay sanay na maghabi, ang kanyang puso ay sanay ng lumaban. Si Bituin ay 5 taong gulang na, isang masayahin at matalinong bata na nagbibigay kulay sa kanyang mundo. Nakatira sila ngayon sa isang mas maayos na apartment sa Makati. Malayo sa mga alaala ng Tondo at ng Baguio, ngunit hindi kailanman nalilimutan ng pinanggalingan. Isang gabi, habang nagpapahinga siya pagkatapos ng mahabang araw, si Bituin ay nakaupo sa tabi niya. Nanonood ng isang karton sa telebisyon. Napansin ni Liwanag ang isang news program na ipinapalabas sa isa pang channel. Hindi niya sana papansinin, ngunit biglang lumabas sa screen ng isang pamilyar na mukha. Si Araw Cruz. Ngayon,
Siya ay isang makapangyarihang CEO. Ang kanyang mukha ay mas matanda, mas may awtoridad, at walang bakas ng pagod o pag-aalala. Nakangiti siya, kasama ang isang babaeng maganda at eleganteng nakasuot ng mamahaling damit ng kanyang asawa, isang babaeng mula sa isang kilalang pamilya. Ipinagdiriwang nila ang isang malaking tagumpay ng Cruz Global na naglulunsad ng isang bagong proyekto. Ang kanyang buhay ay tila isang perpektong larawan ng tagumpay at kasaganaan, malayo sa gulo at sakit na naranasan niya. Parang isang kidlat na tumama kay liwanag. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig at ang ngiti ni Bituin ay tila nawala sa kanyang paningin. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ang lahat ng hinanakit na matagal nang nakabaon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ay biglang bumalik. Mas matarin pa kaysa dati. 5 taon. 5 taon siyang lumaban, 5 taon siyang naghirap, 5 taon siyang umiyak, habang si Araw ay namumuhay ng marangya, walang pakialam, walang pagsisisi. Tiningnan niya ang kanyang anak, si Bituin, na walang kaalam. Alam sa trahedya ng kanilang pagkakakilanlan. Si Bituin na walang ama. Si Bituin na hindi kailanman naranasan ang pagmamahal ng isang ama. Isang matinding apoy ang sumiklab sa dibdib ni Liwanag. Ang apoy ng paghihiganti. Hindi na ito tungkol sa sakit ng pag-iibigan. Ito ay tungkol sa katarungan. Katarungan para sa kanyang sarili. Katarungan para kay Bituin. Kailangan siyang magbayad ni Araw Cruz. Kailangan niyang maranasan ang sakit, ang pagkawala, ang pagbagsak. Pinatay ni Liwanag ang telebisyon. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho, napalitan ng isang seryoso at determinadong ekspresyon. Ang mga mata niya, na dati ay puno ng kalungkutan, ay ngayon ay nagniningas sa isang malamig na apol. Ang liwanag palamuti ay maaaring nagdala ng liwanag sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, mayroon siyang mas malalim na misyon. Handa siyang gamitin ang lahat ng natutunan niya, ang lahat ang kanyang lakas upang ipaglaban ang katotohanan. Ang paghihiganti ay isang sining at si Liwanag ay handang maging ang pinakamagaling na pintor ng kanyang sariling kapalaran. Ang apoy ng paghihiganti na nagliliyab sa puso ni Liwanag ay hindi nagpakulo ang dugo sa kanyang mga ugat. Bagkus, ito ay nagpalamig sa kanyang isip, ginawang matalas ang kanyang pananaw at pinatigas ang kanyang kalooban. Hindi na siya ang babaeng naglalambing sa bisig ni Araw, kundi isang mandirigma na humaharap sa digmaan. Ang unang hakbang ay ang pag-aaral. Gabi na nang siya ay magsimulang magbasa. Laptop, tablet, mga lumang diaryo, at mga online article ang naging mga sandatan niya. Sinimulan niyang hukayin ang bawat impormasyon tungkol sa Cruz Global. Ang pangalan ni Araw Cruz ay nasa bawat headline. Ang kanyang mukha ay nasa bawat larawan ng tagumpay. Isang negosyanteng walang bahid, isang visioner, isang tagapagligtas ng ekonomiya ng bansa iyon, ang imaheng pilit na ipinipinta ng media. Ngunit para kay Liwanag, ang bawat ngiti ni Araw ay isang maskara, ang bawat parangal ay isang kasinungalingan. Pinunit niya ang bawat liar, naghahanap ng mga lamat, ng mga itinatagong dumi. Hindi ito madali. Ang Cruz Global ay isang imperyo na may malalim na ugat. Ang mga koneksyon ay umaabot sa bawat sektor ng lipunan. Sa kanyang paghahanap, isang pangalan ng patuloy na lumilitaw, Lacan Santiago. Siya ang CEO ng Santiago Innovations, isang mabilis na umuusbong na kumpanya na nakatuon sa green technology at sustainable development. Sa bawat proyekto ng Cruz Global
na binatikos dahil sa epekto nito sa kalikasan. Mayroong artikulo tungkol sa Santiago Innovations na nagpapakita ng alternatibong solusyon. Si Lacan Santiago ay inilarawan bilang isang idealistang may matatalas na kaisipan, isang henyo sa larangan ng teknolohiya at isang matatag na tagapagtaguyod ng etikal na negosyo. Ang kanyang kumpanya ay unti-unting kumakain sa merkado ng global, lalo na sa mga proyekto na may kinalaman sa enerhiya at infrastruktura. Ang ugnayan ng dalawa ay hindi simpleng kompetisyon. Ito ay tila isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang ideolohiya. Siya siguro ang susi, bulong ni liwanag sa sarili, habang nakatitig sa larawan ni Lacan Santiago sa kanyang screen. Ang mukha nito ay seryoso, matikas, at may kakaibang kinang sa mga mata na tila nagtatago ng isang malalim na determinasyon. Hindi ito ang uri ng kinang na nakita niya kay araw, na puno ng mapagkunwari. Kay Lacan, may isang bagay na matapat, isang uri ng integridad na nadama niya kahit sa pamamagitan lamang ng isang larawan. Ang paggapit kay Lacan ay hindi madali. Ang liwanag palamuti ay naging matagumpay, ngunit hindi ito kasing laki ng Santiago Innovations. Kailangan niya ng isang formal na dahilan. Pagkatapos ng ilang araw ng pagpaplano, nagpadala siya ng proposal para sa isang partnership. Ang paggamit ng abaca fibers ng liwanag palamuti para sa isang eco-friendly packaging solution ng Santiago Innovations. Ito ay isang matalinong galaw na nagbibigay daan sa kanya na makipag-ugnayan sa isang paraan na propesyonal at pakinabang para sa magkabilang panig. Ilang linggo ang lumipas, puno ng pag-asa at pagkabahala hanggang sa dumating ang email na kanyang hinihintay. Isang imbitasyon para sa isang pulong. Sa opisina ni Lacan Santiago, ang Santiago Innovations ay matatagpuan sa isang modernong gusali sa Bonifacio Global City. Ang disenyo ay salamin ng kanilang eco-friendly na pilosopiya. Maraming halaman sa loob, malalaking bintana na nagpapapasok ng natural na liwanag, at mga furniture na gawa sa recycled materials. Nang pumasok si liwanag, nadama niya ang isang kakaibang presensya, isang halo ng inobasyon at pagiging malapit sa kalikasan. Nang makilala niya si Lacan Santiago sa personal, mas naintindihan niya ang imahinasyong ipinipinta ng media. Mas matangkad ito kaysa sa inaasahan. May tindig ng isang leader, ngunit may mga mata na tila malalim na iisip. Walang formalidad na nagpaparamdam ng lamig sa kanyang pakikipag-usap. Ngumiti si Lacan. Isang ngiting tapat at iniabot ang kamay nito. Linus Mendoza, magandang umaga. Salamat at nakarating ka. Magandang umaga rin. Mr. Santiago, sagot ni liwanag, na napansin ang init ng palag nito. Ang kanyang puso ay kumalabog ng bahal. Hindi dahil sa anumang romantikong damdamin, kundi dahil sa pagkabahala ng misyon na kanyang dala. Ang pulong ay nagsimula ng formal, tinalakay nila ang posibilidad ng paggamit ng abaca sa sustainable packaging. Ipinakita ni liwanag ang mga samplo ng kanyang produkto. Ipinaliwanag ang tibay at eco-friendliness ng abaca. Si Lacan ay nakikinig ng mabuti, nagtatanong ng mga matatalinong tanong, at halata ang interes sa kanyang mukha. Napakahusay ng inyong trabaho, Miss Mendoza, sabi ni Lacan, habang hinahawakan ng isang sample ng abaca cabre. May isang bagay na kakaiba sa bawat disenyo ninyo. May puso. Napangiti si liwanag. Isang ngiti na bihirang makita sa kanyang mukha nitong mga nakaraang taon. Salamat, Mr. Santiago. Ang liwanag palamuti ay hindi lamang negosyo para sa akin,
Ito ay isang bahagi ng aking buhay. Doon, unting nagbago ang usapan. Sa halip na business pitches, naging usapan ito tungkol sa mga balus, sa etikal na negosyo, at sa responsibilidad ng mga kumpanya sa lipunan. Si Lacan ay tila interesado sa kanyang kwento, sa kanyang pinagmulan sa Tondo, sa kanyang pagbangon, at sa kanyang bahagi. Naramdaman ni Liwanag ang isang kakaibang ginhawa na magsalita sa kanya, hindi bilang isang kasosyo sa negosyo, kundi bilang isang tao na may malalim na pag-unawa. Hindi ko maiwasang mapansin ang inyong advocacy ni Sir Santiago. Sabi ni Liwanag, dahang inilalapit ang usapan sa kanyang tunay na dahilan. Ang inyong pagtutol sa mga proyekto ng Cruz Global, lalo na sa kanilang environmental practices, ay kahanga-hanga. Ang mga mata ni Lacan ay nagdilim lang bahagya. Isang bahid ng lungkot ang dumaan sa kanyang muka. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa abot, tanaw ng siyudad. May personal na dahilan ako, Ms. Mendoza, kung bakit ako matindi laban sa mga Cruz. Naramdaman ni Liwanag na ito, na ang pagkakataon. Kung hindi po masyadong personal, maaari ko po bang malaman? Pumuntong, hining na si Lacan. Ang tiyuhin ko, si Mang Ben, ay isang environmental activist. Isang napakabuting tao, puno ng pagmamahal sa kalikasan. Lumaban siya sa isang malaking proyekto ng Cruz Global na magsisira sa isang critical watershed sa Mindanao. Isang araw, nagkasakit siya ng matindi. Dinala sa Cruz Medical Center. Hininto niya ang kanyang pagsasalita. Tila nahihirapan sa pagbalik, tanaw. Namataan siya doon, Ms. Mendoza. Sa loob ng Cruz Medical Center. Ang paliwanag ay heart attack, ngunit maraming katanungan. May kakaiba sa mga detalye. Ang pamilya namin ay naniniwala na may medical negligence na nangyari at mas masahol pa, may wrong cover. Pop, pinahintay kami. Pinagtaguan ng mga impormasyon. Sa huli, wala kaming napala sa korte. Ang Cruz Global ay napaka-influential. Isang malamig na kuryente ang dumaan sa katawan ni Liwanag. Dos Medical Center. Ito ang ospital na pag-ari ng pamilya Cruz. At si Atson niya dating chief nurse doon ay may itinatago rin sakit sa tuwing nababanggit ang pangalan ng ospital. Ang mga piraso ng puso ay unting nagkakadikit. Kaya po pala, bulong ni Liwanag, ang kanyang boses ay tila manipis. Hindi ako naniniwala sa pagkakataon ni Sir Santiago. Sa tingin ko, may mas malalim na dahilan. Tumingin si Lacan sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Liwanag ang kanyang sariling kwento, hindi detalyado ang lahat, ngunit sapat upang maipakita ang kawalan ng katarungan na dinanas niya sa kamay ni Araw Cruz. Ang pagtalikod nito, ang pag-abandona sa kanila ni bituin sa gitna ng bagyo. Hindi niya binanggit ang kanyang personal na paghihiganti, kundi ang kanyang pagnanais para sa katarungan, para sa kapakanan ng kanyang anak. Ang Araw Cruz na kilala ko ay isang manipulator, Mr. Santiago, sabi ni Liwanag, ang kanyang tinig ay matatag. Ginagamit niya ang kapangyarihan at impluwensya ng kanyang pamilya upang takpan ang kanyang mga kasalanan, upang saktan ang iba, at upang protektahan ang kanyang sariling interes. Nakinig si Lacan ng tahimik. Ang kanyang mukha ay seryoso, nag-iisip. Hindi niya agad kinutuban si Liwanag. Sa halip, tiningnan niya ito ng matagal, tila sinusuri ang bawat salita, ang bawat emosyon. Sa huli, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi.
Matagal ko nang pinaghihinalaan na mayroong mas madilim na bahagi sa likod ng kanilang kinang. Ang kwento mo, Ms. Mendoza, ay nagpapatunay niyon. Mayroong tayong iisang kalaban, Mr. Santiago, sabi ni Liwanag. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. At mayroon tayong iisang motibo, ang katarungan. Doon nagsimula ang kanilang hindi inaasahang alyansa. Sa loob ng ilang linggo naging regular ang kanilang mga pagpupulong, minsan sa opisina ni Lakan, minsan sa isang pribadong restaurant, o minsan ay sa apartment ni Liwanag kapag natutulog na si Bitilin. Ang mga pagpupulong ay puno ng sikreto, ng pagpaplano, at ng pagbuo ng pagtitiwala. Si Liwanag, sa kanyang mga karanasan, sa Tondo at sa kanyang pagiging isang matagumpay na negosyante, ay nagkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga kalakaran sa kalakalan at sa mga koneksyon sa iba't ibang sektor ng lipunan. Inagamit niya ang kanyang mga relasyon upang makakuha ng impormasyon, mga buluman, mga hindi napapansing detalye tungkol sa mga proyekto ng Cruz Global. Lumilikha siya ng isang network ng mga informante mula sa mga dating empleyado ng Cruz Global na may hinanakit, hanggang sa mga environmental groups na matagal nang naghahanap ng paraan upang labanan ng interior. Samantala, ginagamit ni Lakan ang impluensya at pinansyal na resources ng Santiago Innovations. Nag-hire siya ng mga private investigators upang kumpirmahin ang mga leads ni Liwanag, upang hukayin ang mga transaksyon, ang mga legal na dokumento, at ang mga epekto ng mga proyekto ng Cruz Global sa mga komunidad at sa kalikasan. Lumabas ang mga patuloy ng illegal na pagmimina sa mga protektadong lugar, ang paglabag sa environmental laws sa kanilang mga development projects, at ng paggamit ng mga shell companies upang itago ang kanilang mga illegal na gawain. Ang kanilang diskarte ay malinaw. Hindi nila direktang sasalakay ng personal na buhay ni Araw, kundi ang integridad ng kanyang negosyo. Ito ay isang dahang pagpapahirap, isang unting paglantar. Nagsimula silang maglabas ng mga anonymous records sa media, nagpapadala ng mga dokumento sa mga government agencies, at nagsuporta sa mga community protests laban sa Cruz Global. Ang bawat hakbang ay mainat na plinano upang hindi sila direktang maiugnay sa mga paglalantad. Ang kanilang mga pagsisikap ay nagbunga. Unting nadiskubre ng publiko ang mga madilim na bahagi ng Cruz Global. Ang reputasyon ng kumpanya ay unting nasisira. Ang mga stock prices ay nagsimulang bumaba. At sa bawat pagbagsak ng Cruz Global, ang Santiago Innovations ay lalong lumalago, nagiging alternatibo sa mga mamumuhunan at sa publiko. Si Araw Cruz, na sanay sa walang bahid na tagumpay, ay naramdaman ang pagbabago ng hangin. Ang mga ulat sa balita ay naging mas kritikal. Ang mga partners ay nagsimulang magtanong. Ang kanyang ama, ang patriarka ng Cruz Global, ay nagsimulang magbigay ng matatalim na tingin. Alam niyang may naglalabas ng impormasyon, ngunit hindi niya matukoy kung sino. Ang pagtaas ng Santiago Innovations at ang unting pagbaba ng Cruz Global ay nagdulot ng matinding pagka-alarma kay Araw. Hindi niya hahayaan na masira ang imperyo na kanyang minana. Kung may kalaban man, sisirain niya ito. Walang aalinlangan. Isang araw, bumulaga sa telebisyon ang isang breaking news. Isang emergency press conference ng Cruz Global. Hindi ito tungkol sa kanilang mga proyekto, kundi tungkol sa isang seryosong personal na issue na umaapekto sa reputasyon ng kanilang CEO. Pinanood ni Liwanag ang press conference nang may matinding pagkabahala. Katabi niya si Lakan, na tila may masamang kutob.
Paglabas ni Araw sa entablado, ang kanyang mukha ay seryoso, tila nagdadalari. Ngunit nakita ni Liwanag ang isang bahid ng galit at pagnanais na manira sa kanyang mga mata. Narito po ako ngayon, sabi ni Araw. Ang kanyang tinig ay malakas at malinaw upang linawin ang isang napakasensitibong isyu na matagal nang ginagamit upang sirain ang aking pangalan at ang reputasyon ng Cruz Global. Nagpalit ng screen sa likod ni Araw. Lumabas doon ang isang larawan ni Liwanag at sa tabi nito ang isang blue-red na larawan ni Bituin. Sa ilalim ng larawan mayroong mga nakasulat na salita, extortion, Liwanag Mendoza, dark secret. Napasigaw si Liwanag, ngunit walang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Nagulat din si Lakan, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa loob ng maraming taon, patuloy ni Araw, ang kanyang tinig ay tila puno ng sakit, may isang babae. Si Liwanag Mendoza, na ginagamit ang aking pangalan at ang isang inosenteng bata upang mangikil ng pera mula sa akin at sa aking pamilya. Hindi ko sana ito ilalabas sa publiko dahil ayoko sanang damay ang isang bata. Ngunit ang kanyang walang tigil na panggugulo at paninira sa aking pangalan ay umabot na sa sukl. Handa na siyang gamitin ang media upang gumawa ng mga peking akusasyon laban sa Cruz Global at hindi ko na ito hahayaan. Ang puso ni Liwanag ay kumalabog ng matindi. Nagdidilin ang kanyang paningin. Mga peking akusasyon. Si Araw ang gumagawa ng peking akusasyon at para patunayan na walang katotohanan ang kanyang mga paratang, patuloy ni Araw, ang kanyang boses ay naging mas matatag. Narito ang ebidensya. Nagpalit muli ng screen. Lumabas doon ang isang dokumento na may malaking seal ng isang sikat na forensic laboratory. Sa gitna ng dokumento, malinaw na nakasulat, "Binitest results, no paternal math." Sa ibaba, may pangalan ni Araw Cruz at ang pangalan ni Bituin. Ang bata, si Bituin, ay hindi ko anak, sabi ni Araw. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ito ang conclusive proof. Si Miss Mendoza ay isang manloloko, isang oportunista na naghahanap lamang ng paraan upang sirain ang isang matagumpay na negosyante at ang kanyang pamilya. Hindi ko alam kung sino ang ama ng batang iyan, ngunit hindi ako iyon, at hindi ako magbibigay ng anumang pera sa kanya. Parang isang bomba ang sumabog sa silid. Ang media ay nagkagulo. Ang mga flash ng kamera ay sunod. Ang mga salita ni Araw ay tumagos sa kalamnan ni Liwanag, mas masakit pa sa anumang bagyo o pagtalikod na naranasan niya. Ang dinitest. Peking dinitest. Paano nangyari iyon? Walang hiya siya. Sigaw ni Liwanag. Napakapit sa braso ni Lakan. Ang kanyang mga luha ay umaagos nang walang tigil. Kasinungalingan. Ang lahat ng iyan ay kasinungalingan. Tinitigan siya ni Lakan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Ang mga ebidensya ni Araw ay napakasigla. Ang mga papeles ay tila totoo. Ang paraan ng pagsasalita ni Araw ay may sapat na kredibilidad. Liwanag, ano ito? Tanong ni Lakan. Ang kanyang boses ay tila manipis. Hindi na kasing tiwala tulad ng dati. Sa loob ng ilang oras, ang mundo ni Liwanag ay gumuho. Ang mga headline ay puno ng pangalan niya, ngunit hindi bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang sick extortionist, isang liar and manipulator. Ang mga social media ay nagkalat ng mga post na naghuhusga sa kanya, nagtatawa sa kanya, at nagpaparatang sa kanya bilang isang walang kaluluwang ina na ginagamit ang kanyang anak.
Ang epekto ay halos agad. Kinabukasan, tumawag ang kanyang mga partners. Isa. Umatras sila. Pasensya na, Miss Mendoza. Ngunit hindi namin kayang ipagpatuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa harap ng ganitong iskandalo, sabi ng isa. Kailangan naming protektahan ang aming reputasyon, sabi ng isa pa. Ang mga order ay kinansela. Ang mga investors ay umatras. Ang mga empleyado ng Liwanag, Palamuti, ay nagsimulang mag-alala. Ang negosyo na kanyang pinaghirapan sa loob ng 5 taon, ang kanyang pinagkukunan ng lakas at pag-asa, ay biglang nasa bingit ng pagkalugi. Ang kanyang pangalan, ang Liwanag sa Liwanag Palamuti, ay naging isang sumpa, isang marka ng kahihiyan. At, ang pinakamasakit sa lahat, ay ang mga mata nilakan. Sa mga sumunod na araw, kahit na sinubukan niyang maging matatag, nakita ni Liwanag ang pagdududa sa mga mata nito. Nagkaroon sila ng isang mahabang pag-uusap, kung saan sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat, na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang ebidensya ni Araw ay napakalakas. Liwanag, kung totoo ito bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Lakan. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bahid ng pagdududa. Totoo ang kwento ko, Lakan. Mahal ko si Bituin. Anak ko siya. Anak namin siya ni Araw. Sigaw ni Liwanag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Peke ang biligtest. Alam ko. Ngunit paano niya mapapatunayan? Paano niya mapapatunayang peke ang ebidensya ng isang milyonaryong may koneksyon sa media at sa lahat ng sikat na laboratorio? Sa uli, umalis si Lakan nang walang matinding sagot. Kailangan kong mag-isip, Liwanag, sabi niya. Napakalaki ng kataya dito. Para sa aking kumpanya at para sa pamilya ko. Naiwan si Liwanag na mag-isa sa kanyang apartment sa Makati na tila muling bumalik sa bahay na gumuho sa Tondo. Ang kanyang mga luha ay tuyo na, napalitan ng isang malamig na kawalan ng pag-asa. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay tila nawala sa isang iglap. Ang katarungan ay tila isang malayong panaginip at si Araw Kus sa kanyang walang awang pag-atak ay tila nanalo. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng liwanag, ay tila nalunod sa dilim. Ang dilim ay lumamon sa lahat. Hindi na lamang ang dilim ng gabi, kundi ang dilim na bumabalot sa kanyang puso at isipan. Nakaupo si Liwanag sa isang sulok ng kanyang sala, ang Makati apartment na dati simbolo ng kanyang pagbangon ay ngayon nagbiso lang malamig na kasel. Ang mga luha ay matagal nang naubos, napalitan ng isang mapait na pananahan. Ang katawan niya ay nanghihina, parang isang abaka saber na natastas, nawala ng tigas at tatag. Nakapako ang kanyang paningin sa telebisyon na kanina'y nagpakita ng mukha ni Araw Cruz ang lalaking umabandona sa kanya, ang lalaking sumira sa kanyang buhay, at ngayon, ang lalaking nagwawasak ng kanyang reputasyon at kinabukasan sa isang igla. Ang mga salita ni Araw ay umuulit sa kanyang isipan, parang paulit-ulit na hampas ng alon sa kanyang nahihirapang kaluluwa. Extortionist, manluloko. Ang bata, si Bituin, ay hindi ko anak. Ang mga paratang ay mas matalim pa sa anumang talim ng kutsilyo, umihiwas sa kanyang karangalan at sa katotohanan ng kanyang pagiging ina. Paano niya mapapatunayan ang lahat? Paano niya maipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa isang imperyo na may kakayahang bumili ng katotohanan, ng katarungan at ng konsensya? Ang pinakamasakit ay ang pagdududa sa mga mata ni Lakan. Ang taong pinagkatiwalaan niya
Ang kaalyado na akala niya ay kasama niya sa laban ay nagpakita ng pag-aalinlangan. Naunawaan niya sa isang banda ang posisyon ni Lakan. Ang mga ebidensya ni Araw ay tila napakatibay, ngunit ang pagdududa na iyon ay sumira sa tanging pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Feeling niya ay isa na lang siya. Walang Lakan, walang Addison niya, walang sinuman. Ang liwanag, palamuti ay unting lumulubob. Ang mga order ay kinakansela. Ang mga kasosyo ay umaatras. Ang kanyang pinaghirapan ay tila mawawala, tulad ng isang alaala na tinangay ng malakas na bagyo. Ang gabi ay lumipas, walang tulog. Nang sumikat ang araw, ang kanyang mga mata ay mugto, ang kanyang isipan ay pagod. Ang tanging nagpatibay sa kanya ay ang pagtingin sa kanyang natutulog na anak si Bituin. Ang inosente, tahimik na mukha ni Bituin ay ang tanging nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang lumaban. Hindi para sa kanyang sarili lamang, kundi para sa kanyang anak. Ngulit paano? Saan niya hahanapin ang lakas, ang paraan? Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Hindi niya inaasahan ang sinuman. Dahan siyang tumayo, ang bawat galaw ay mabigat, at binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Ate Sonia Reyes, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ang kanyang mga mata ay malambot ngunit may bahid ng determinasyon. May dala itong mainit na lugaw at isang tasa ng kape. Iya, bulong ni Ate Sonia. Ang kanyang boses ay puno ng habag. Napanood ko ang balita. Ayos ka lang ba? Ang tanong ni Ate Sonia ay nagdulot ng panibagong agos ng luha sa mga mata ni Liwanag. Sumangbulat siya sa pag-iyak. Niyakas si Ate Sonia ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay naningig. Ang mainit na yakap ni Ate Sonia ay tila nagbigay ng kaunting ginhawa. Isang kislap ng liwanag sa dilim na kanyang nararamdaman. Ipinaupo ni Ate Sonia si Liwanag sa sofa. Hinimas ang kanyang likod. Si Bituin, na nagising sa inay, ay lumabas sa kanyang silid. Kinukusot ang kanyang mga mata. Mama, Ate Sonia, bulong niya, at mabilis na tumakbo upang yumakap sa kanyang ina. Ang simpleng yakap ni Bituin ay nagbigay kay Liwanag ng isang kakaibang lakas. Matapos kumalma si Liwanag at makakain ng kaunti, usat sila ni Ate Sonia. Ipinaliwanag ni Liwanag ang lahat, ang kanyang pagtatangka na makipag-alyansa kay Lakan, ang kanilang mga natuklasan tungkol sa krus global, at ang brutal na pag-atake ni Araw na nagtahiwatig na si Bituin ay hindi niya anak. Ang bawat salita ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Nakinig si Ate Sonia ng tahimik, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Liwanag, puno ng simpatiya at pag-unawa. Ngunit may isang kakaibang tingin sa kanyang mga mata, isang tingin na tila nagtatago ng isang malalim na sikreto, isang tingin na nagsasabing alam ko ang iyong sakit, at mas malalim pa ang nalalaman ko. Iya, sabi ni Ate Sonia, pagkatapos ng mahabang katahimikan. Alam kong wala ka ng pag-asa, pero mayroong isang bagay na kailangan mong malaman. Isang bagay na matagal ko nang itinago. Nagtaka si Liwanag. Ano po yon, Ate Sonia? Pumuntong. Hininga si Ate Sonia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang hinahawakan ang kanyang bag. Noong nagtatrabaho pa ako sa Cruz Medical Center, bilang chief nurse, marami akong nasaksihan. Hindi lamang ang pagkamatay ng tiyuhin ni Lakan, kundi marami pang ibang kaso ng kapabayaan. Mga kaso na itinago, binayaran, pinagtakpan.
Nagulat si Liwanag. Naisip niya ang sinabi ni Lakan tungkol sa kanyang tiyuhin at ang bahid ng sakit sa mga mata ni Ate Sonia tuwing nababanggit ang ospital. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang Cruz Medical Center ay hindi lamang isang ospital. Liwanag. Ito ay isang negosyo. At ang pamilya Cruz, sila ay kayang gawin ang lahat upang protektahan ang kanilang pangalan at pera, kahit pabuhay ng tawang nakataya. Sabi ni Ate Sonia. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at kalungkutan. Ang kaso ng tiyuhin ni Lakan ito ay isang malaking cover. Alam ko ang lahat ng detalye. Ako ang nasa loob ng emergency room nang mangyari iyon. Nakita ko ang mga doktor na pinipilit na baguhin ang medical records. Nakita ko ang mga opisyal ng ospital na pinagtatakpan ang katotohanan. Ngunit bakit po ninyo itinago? Tanong ni Liwanag, ang kanyang puso ay kumalabaw ng malakas. Akot ako, siya. Sagot ni Ate Sonia, ang luha ay nagsisimulang umagos sa kanyang mga mata. Takot ako para sa aking pamilya, para sa aking sarili. Ang pamilya Cruz ay napaka-influential. Sinubukan kong ilabas ang katotohanan noon, ngunit pinagbantaan ako. Pinilit akong magretiro ng maaga at binayaran upang manahimik. Ngunit hindi ko kailanman nakalimutan. Ang konsensya ko ay hindi ako pinatahimik. Naglakad si Ate Sonia patungo sa kanyang bag. Dahan niyang inilabas ang isang lumang notebook na tila binabalot ng mga nakaraang panahon. Ang takip nito ay kulay tsokolat, gawa sa leather na may bahid ng kalumaan, at ang mga pahina ay dilaw na at lukot. Ang bawat sulok ay may bahid ng pagkakaganit, tila bawat pahina ay nagdadala ng bigat ng 1,000 kwento. Inabot niya ito kay Liwanag. Ito, iya, sabi ni Ate Sonia. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Ito ang aking talaarawan ng katotohanan. Kinilabutan si Liwanag ng hawakan ng lumang notebook. Ang bigat nito ay hindi lamang sa material, kundi sa mga sikreto na taglay nito. Dahan niyang binuksan ang unang pahina. Ang sulat, kamay ni Ate Sonia, ay maingat, detalyado. Ang bawat pahina ay puno ng mga petsa, mga pangalan, mga medikal na termino, at mga personal na obserbasyon. Hindi ko ito maibigay sa sinuman noon. Liwanag. Paliwanag ni Ate Sonia. Hindi ako pinaniwalaan. Ang sinumang makikialam sa Cruz Global ay mapapahamak. Ngunit ngayon, nakita ko ang iyong paghihirap. Nakita ko ang pagtatangka ni Araw na sirain ka at si bituin. Hindi ko na kayang malahimik. Habang binabasa ni Liwanag ang mga pahina, ang kanyang hininga ay bumigat. Ang talaarawan ng katotohanan ay isang detalyadong kronika ng mga kasalanan ng pamilya Cruz. Nandoon ang kaso ng tiyuhin ni Lakan, si Mang Ben, na pumanaw sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang mga nakasulat ay nagdidetalye kung paano binago ang kanyang medical chart, kung paano pinigilan ang pamilya na makita ang kanyang labi sa loob ng maraming oras, at kung paano binayaran ng isang doktor upang magbigay ng maling testimonyo. Ngunit hindi lamang iyon. Nandoon din ang mga kaso ng maling diagnosis ng mga pasyente na namatay dahil sa kapabayaan ang mga medikal na kagamitan na hindi gumagana, ngunit patuloy na ginagamit upang makatipid. Ang mga pangalan ng mga opisyal ng gobyerno na tinatanggap ang mga suhol upang manahimik. Ang mga transaksyon ng mga shield companies na ginagamit upang linisin ang kanilang maruming pera. Ang lahat ay nakasulat doon, meticulously, sa sulat,
kamay ni At Sonia na tila isang huling hantuman ng katotohanan. Ang talaarawan ng katotohanan ay hindi lamang isang listahan ng mga krimen. Ito ay isang salamin ng sistema ng korupsyon at kawalang hiyaan na binuo ng pamilya Cruz. Ang mga transaksyon sa mga gamot na ibinibenta sa Dubo o Triple, ang presyo, ang mga puno ng donasyon na inililihis sa kanilang mga personal na account. Ang paggamit ng ospital bilang isang front para sa kanilang mga illegal na gawain. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng kanilang pagiging sakin, ang kanilang kawalang awa, at ang kanilang paggamit ng kapangyarihan upang apakan ang mga mahihina. Ang galit at takot na naramdaman ni Liwanag ay napalitan ng isang malamig at matalin na determinasyon. Ang talaarawan na ito ay hindi lamang isang ebidensya, ito ay isang sandata. Isang sandata na kayang bumagsak sa imperyo ng Cruz Global. Ang lahat ng kasinungalingan ni Araw, ang kanyang paying DNA test, ay magiging walang saysay sa harap ng ganitong katotohanan. At Sonia, hindi ko alam kung paano magpapasalamat, bulong ni Liwanag, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ang hindi mo kailangan magpasalamat, iya. Sagot ni Ate Sonia, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Inadawa ko ito hindi lamang para sa iyo, kundi para sa lahat ng mga biktima ng pamilya Cruz. Para sa hustisya. Sa kanyang kamay, ang talaarawan ng katotohanan ay hindi lamang isang lumang notebook. Ito ay isang pag-asa. Isang kislap ng liwanag sa diin. Ang apoy na namatay sa kanyang puso ay muling nagliliyab, mas matindi pa kaysa dati. Hindi na ito apoy ng paghihiganti lamang, kundi apoy ng katarungan. Ngayon, kailangan niyang makipagkita kay Lakan. Kailangan niyang maipakita ang talaarawan na ito sa kanya. Kinaumagahan, matapos ipaliwanag kay Ate Sonia na kailangan niyang makipagkita kay Lakal at dinala niya sa kanya si Bituin. Nagpadala si Liwanag ng isang text message kay Lakan. Kailangan nating mag-usap, Lakan. Hindi ito tungkol sa akin, kundi tungkol sa katotohanan. Mayroon akong hawak na ebidensya na magpapabagsak sa Cruz Global. Pat may kinalaman ito sa tiyuhin mo. Pagkalipas ng ilang oras, tumawag si Lakan. Ang kanyang boses ay tila may halong pagkabahala at pagdududa, ngunit may kislap din ng pag-asa. Nagkasundo sila na magkita sa isang pribadong cafe na malayo sa mata ng publiko. Nang dumating si Liwanag, nandoon na si Lakan, nakaupo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang tensyon sa pagitan nila ay halata. May bakas pa rin ng pagdududa sa mga mata ni Lakan, isang bakas na nagdulot ng sakit kay Liwanag. Salamat at nakarating ka, Lakan, sabi ni Liwanag, umupo sa harap niya. Walang paligoy, iligoy. Inilabas niya agad ang talaarawan ng katotohanan. Inilagay ito sa mesa. Tinitigan ni Lakan ang lumang notebook. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ano ito, Liwanag? Ito ang talaarawan ng katotohanan, sagot ni Liwanag. Ang kanyang tinig ay matatag. Isinulat ito ni Ate Sonia Reyes, ang guiding chief nurse sa Cruz Medical Center. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Si Ate Sonia, ang kasambahay mo. Hindi siya ang kasambahay ko, Lakan. Siya ang aking tagapagligtas. Siya ang tumulong sa akin noong inabandona ako ni Araw. At siya ang nagtatago ng mga sikreto ng Cruz Medical Center sa loob ng maraming taon. Paliwanag ni Liwanag. Pasahin mo at malalaman mo ang lahat. Dahan-dahan, binuksan ni Lakan ang notebook. Nagsimula siyang magbasa.
Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay nagdudulot ng iba't ibang emosyon sa kanyang mukha. Sa simula, pagkabigla. Pagkatapos, galit. At sa huli, isang matinding sakit na sinamahan ng pagkadismaya. Habang nagbabasa si Lakan, ipinaliwanag ang lahat ng detalye na sinabi sa kanya ni Ate Sonia. Kung paano binago ang medical records ang tiyuhin ni Lakan. Kung paano pinagtakpan ang kapabayaan. Kung paano sinuhulan ang mga opisyal ng gobyerno, ang lahat ng kasinungalingan at korupsyon na itinago ng pamilya Cruz. Nang matapos si Lakan sa pagbasa, isinara niya ang talaarawan. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ka paniwala, bulong niya. Ang lahat ng ito totoo. Tumingin siya kay Liwanag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Liwanag, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagdududa ko. Ang mga ebidensya ni Araw napakakonbisinte. Ngunit ito ang katotohanan. Ito ang tunay na ebidensya. Naramdaman ni Liwanag ang ginhawa. Ang kanyang kaalyado ay bumalik. Ang kanilang koneksyon ay muling nabuo, mas matibay pa kaysa dati. Walang anuman. Lakan, sagot ni Liwanag. Ang importante ay ang katotohanan. At ngayon, hawak natin ito. Ang pagka-guilty ni Lakan ay halata sa kanyang mukha. Hindi ko akalain na ganito kalalim ang kanilang dumi. Ang pagkawala ng tiyuhin ko, hindi pala aksidente. Ito ay isang krimen na itinago at ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang saktan ang sinuman na hahadlang sa kanila. Dagdag ni Liwanag, ang kanyang tinig ay puno ng lakas. Ginawa nila sa tiyuhin mo. Ginawa nila sa akin. At ginawa nila kay Bituin. Isang bagong apoy ang sumiklab sa mga mata ni Lakan. Hindi na lamang ito tungkol sa hustisya para sa kanyang tiyuhin, kundi hustisya para sa lahat ng biktima ng Cruz Global, lalo na para kay Liwanag at Bituin. Ang kanyang pagdududa ay nawala, napalitan ng isang hindi matitinag na determinasyon. Hindi ko hahayaan na manalo sila, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi ko hahayaan na sirain nila ang mga buhay ng tao. Gagamitin natin ito, Liwanag. Gagamitin natin ang talaarawan na ito upang ibagsak ang kanilang imperyo. Sa sumunod na mga araw, nagplano sina Liwanag at Lakan ng mas detalyado at mas maingat kaysa dati. Ang kanilang mga pagpupulong ay naging mas madalas, mas seryoso. Ang kanilang focus ay malinaw, ibagsak ang Cruz Global at ilantad ang buong katotohanan. Nagpasya sila na ang gala ng kagalinan ng Cruz Global ang perpektong lugar upang ilantad ang lahat. Ito ang pinakamalaking taunang kaganapan ng kumpanya, kung saan naroroon ang lahat ng mga guide, mga opisyal ng gobyerno, mga media moguls at mga influential figures. Ito ang kanilang pagkakataon upang ilantad ang katotohanan sa harap ng buong bansa sa isang lugar kung saan hindi ito maaaring itago o daptin. Ginagamit ni Lakan ang kanyang network sa media at sa teknolohiya. Nagsimula siyang makipag-ugnayan sa mga tapat na mamamahayag na matagal nang naghahanap ng totoo. Gumamit siya ng mga secret channels upang ipadala ang mga piling bahagi ng talaarawan ng katotohanan, ngunit hindi ang buong nilalaman, upang pikod ang kanilang interes at natiyak na sila ay naroroon sa gala. Nagsimula siyang mag-set up ng isang Deadman's Switch, isang sistema na maglalabas ng lahat ng impormasyon sa publiko kung may mangyari sa kanila
upang hindi sila pwedeng patayin o takutin. Kailangan nating tiyakin na kapag lumabas ang impormasyon, hindi ito maaring itago. Paliwanag ni Lacan kay Liwanag. Kailangan nating gawin ito sa paraan na dalal na hindi nila kayang kontrolin. Sa tulong ni Ate Sonia, si Liwanag ay nagsimulang maghanda para sa kanyang presentasyon. Hindi lamang ito isang simpleng paglalanta ng mga ebidensya. Ito ay isang pagkakataon upang muling igiit ang kanyang karangalan, upang ipagtanggol ang kanyang pangalan, at upang ipaglaban ang hustisya para kay Bituin. Inabayan siya ni Ate Sonia sa mga detalye ng medical terminology sa tala-arawan. Tinulungan siyang unawain ang bawat kaso. Hindi ka lang maglalantad ng katotohanan, Isha, sabi ni Ate Sonia. Ikaw ang magiging boses, ang mga walang boses. Ikaw ang magiging liwanag na magbubunyag sa dilim. Hayaan mong ang iyong kwento ang maging sentro ng lahat. Nagsimulang mag-practice si Liwanag ng kanyang speech. Sa simula, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang puso ay kumalabo sa takot. Ngunit sa bawat pagpapraktis, sa bawat pagtingin sa tala-arawan ng katotohanan, ang kanyang boses ay lumalakas, ang kanyang determinasyon ay lumalalim. Hindi lamang ito isang speech, ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon ng kanyang pagiging matatag, ng kanyang pagmamahal para kay Bituin, at ng kanyang hindi matitinag na paniniwala sa katarungan. Ang bawat detalye ng kanilang plano ay maingat na inihanda. Kung paano siya makakalapit sa entablal. Kung paano nila ipapakita ang talarawan sa malaking screen. Kung paano nila ilalabas ang lahat ng impormasyon sa media. Walang dapat magkamali. Ang kanilang mga buhay, ang kanilang kinabukasan, ang katarungan na matagal nang inaasan ay nakasalalay sa isang gabi. Abang papalapit ang galaan ng kagalingan, naramdaman ni Liwanag ang isang halon ng takot at pag-asa. Ngunit sa kanyang kamay, ang tala-arawan ng katotohanan ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ito ang kanyang sanatak. Ito ang kanyang pag-asa. Ito ang kanyang liwanag. At sa tabi niya, si Lacan Santiago, ang kanyang kaalyado, ang taong nagtiwala muli sa kanya, ay handang lumaban kasama niya hanggang sa huli. Ang laban ay nagsisimula na. Ang paligid ay nagliliyab sa ilaw at ningnin, isang dagat ng mga formal na kasuotan at pinilang muka ang pumupuno sa Glenboro ng Manila Peninsula. Bawat detaling nagpapalamuti, sa silid ay sumisigaw ng karangyaan at kapangyarihan ang mga nagkikislapang chandelier na tila mga bituing na ulog mula sa langit. Ang mga bulaklak na sariwa at may kamahalan, ang halimuyak ng mamahaling pabango at kaileya na bumawabalot sa hangin. Ito ang gala ng kagalingan, ang pinakaprestihiyosong taunang pagdiriwang ng Cross Global, isang pagpapakita ng kanilang hindi matitinag na interior at ng kanilang tila walang hanggang tagumpay. Sa isang sulok ng silid, nakatayo si Liwanag Mendoza. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, ngunit ang kanyang muka ay kalmado at determinado. Ang kanyang suot na gown na gawa sa baka caber, isang likha ng kanyang sariling kamay, ay simple, ngunit elegante at nagpapatingkad sa kanyang kakaibang ganda. Ang bawat hibla ng tila ay tila nagtatago, ang kanyang pinagdaanan, ang bawat tahi ay nagdadala ng kanyang pagbangon. Sa tabi niya, si Lacan Santiago, sa kanyang matikas na suit, ay nagbigay sa kanya ng isang sulyap na puno ng pag-aalala at suporta. Ang kanyang palan ay bahagyang hinawakan, ang likod ng kamay ni Liwanag, isang tahimik na pangako na kasama niya ito sa bawat hakbang. Handa ka na ba, Liwanag? Ulong ni Lacan ang kanyang tinig
ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng bulwagan. Tumingin si Liwanag sa kanya, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kailangan kong maging handa. Lakan. Ito na ang gabi. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang alab na matagal nang nasusunog. Isang apoy na naghihintay ng tamang sandali upang magliyab. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang tala-arawan ng katotohanan. Ang lumang notebook na ngayon ay tila isang banal na relikya, ang pinagsamang bigat ng mga sikleto at pag-asa. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Araw Cruz. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas at kumpiyansa. Ang kanyang ngiti ay nakakabulag sa mga flash ng kamera. Ang kanyang tinig ay umalinaw sa buong bulwagan, puno ng pagmamay, ari, at pagpupuri sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang higit pa sa tagumpay ng Cruz Global, sabi niya, habang nakataas ang kanyang baso ng syampagin. Ipinagdiriwang natin ang pamana ng integridad, ang serbisyo at ng walang sawang paghahandog sa bayan. Ang pamilyang Cruz ay patuloy na magiging ilaw ng pag-asa para sa ating ekonomiya, para sa ating kapwa Pilipino. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa kalamnan ni Liwanag, isang mapait na paalala ng nakaraan. Pamana, integridad, ilaw ng pag-asa. Para kay Liwanag, ang mga salitang iyon ay walang iba kundi isang malaking kasinungalingan, isang maskara na pilit nilang isinusuot sa harap ng publiko. Sa likod ni Araw, sa malaking LED screen, ipinapakita ang mga highlight ng mga proyekto ng Cruz Global, mga larawan ng magagandang gusali, mga rendering ng mga modernong infrastruktura, mga infographic na nagpapakita ng kanilang paglago. Ang lahat ay nakasisilaw, tila isang perpektong mundo na nilikha ng kanilang kapangyarihan. Ito na ang pagkakataon. Nang matapos si Araw sa kanyang talumpati at bago pa man siya makapagsimula ng kanyang tuwas, kumilos si Liwanag. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at determinado. Bawat isa ay tila isang tibok ng puso na puno ng galit at pag-asa. Lumakad siya ng diretsyo patungo sa entablado. Ang tala-arawan ng katotohanan ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Isang malaking basang umalingaw sa bulwagan. Ang mga ulo ay lumingon, ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat. Sino ang babaeng ito? Bakit siya umaakyat sa entablado? Ang mga security guards ay agad na kumilos. Ngulit huli na ang lahat. Si Lakan, na nakatayo sa likod niya, ay mabilis na kinumpas ang kanyang kamay, senyales na huwag siyang pigilan. Ang mga mata ng mga guard ay nag-alinlangan, tila alam nila ang posisyon ni Lakan. Nang makarating si Liwanag sa gitna ng entablado, tumayo siya sa tabi ni Araw, nang ngayon ay nakatitig sa kanya nang may matinding pagkabigla at galit. Ang ngiti ni Araw ay naglaho, napalitan ng isang maputlang ekspresyon ng pagtataka at takot. Liwanag, anong ginagawa mo dito? Pulong ni Araw, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ngunit hindi siya pinansin ni Liwanag. Kinuha niya ang mikrofon. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang tinig ay malakas at malinaw, umaalingaw sa buong bulwagan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Araw. Ngunit ang kanyang mga salita ay para sa lahat ng naroroon. Ngayon, tayo ay nagtitipon dito upang ipagdiwang ang gala ng kagalingan. Ngunit sa gabing ito, hindi natin pag-uusapan ng kagalingan. Hindi natin pag-uusapan ng tagumpay, kundi ang katotohanan ng matagal ng inilibing.
Ang bulwagan ay natahimik. Lahat ng mata ay nakapako sa kanya. Ang tensyon ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa lahat. Tumingin si Liwanag sa tala-arawan ng katotohanan sa kanyang kamay. Maraming taon na ang lumipas, ang pamilya Cruz ay bumuo ng isang imperyo na tila walang bahid. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, mayroong mga sikleto. Mga sikreto na nagdulot ng sakit, ng pagkawala, at ng kamatayan. Sa kanyang senyales, umilaw ang malaking lead screen sa likod niya. Hindi na mga larawan ng mga puweto ng Cruz Global ang ipinapakita. Sa halip, lumabas doon ang isang digitalized na kopya ng tala-arawan ng katotohanan. Ang bawat pahina ay pinapakita ng malinaw. Ang sulat, kamay ni Ate Sonia, ay tila sumisigaw ng katotohanan. Ang aklat na ito, na isinulat ni Ate Sonia Reyes, isang dating chain nurse sa Cruz Medical Center. Patuloy ni Liwanag, ang kanyang tinig ay naging mas matatag, ay naglalaman ng mga ebidensya ng mga krimen na nagawa ng pamilyang Cruz. Nagsimula siyang magbasa. Ang unang kaso na kanyang inilahad ay ang pagkamatay ni Mang Ben, ang tiyuhin ni Lacan. Taong 2008, si Mang Ben Santiago, isang matapang na environmental activist, ay pumanaw sa Cruz Medical Center. Ang dahilan, ayon sa kanila, ay atake sa puso. Ngunit ang tala-arawan na ito ay nagpapatunay na ang kanyang medical records ay binago. Ang isang doktor ay binayaran upang magbigay ng maling testimonyo. At ang pamilya niya ay pinigilan na makita ang kanyang labi sa loob ng maraming oras. Habang nagsasalita si Liwanag, lumabas sa screen ang mga kopya ng binagong medical chart ni Mang Ben, ang mga receipt ng mga suho na ibinigay sa mga doktor, at ang mga transcript ng mga pag-uusap na nagpapakita ng cover out. Si Lacan, na ngayon ay nasa tabi niya sa entablado, ay nagbigay ng kanyang sariling komentary. Pinatibay ang bawat punto at ipinakita ang mga legal na implikasyon ng bawat ebidensya. Ang pamilya ni Lacan, na nakaupo sa mga upuan, ay umiyak. Ang mga luha ay nagpatunay sa sakit na kanilang naramdaman sa loob ng maraming taon. Ito ay hindi lamang tungkol kay Mang Ben. Patuloy ni Liwanag, ang kanyang boses ay tila isang matilyo na bumabagsak sa pader ng kasinungalingan. Maraming pasyente ang namatay dahil sa kapabayan. Mga gamot na ibinibenta sa sobrang taas na presyo. Mga pondo ng donasyon na inililihis sa kanilang mga personal na account. Ipinakita niya ang mga document ng mga maling diagnosis, ang mga larawan ng mga pasyente na namatay dahil sa kakulangan ng wastong paggamot, ang mga transaksyon ng mga shell companies na ginamit upang maglinis ang maruming pera mula sa iligal na pagmimina sa mga protektadong lugar. Ang bawat pahina, bawat larawan, bawat dokumento ay tila sumisigaw ng katotohanan na matagal nang itinago. Si Araw Cruz, sa tabi ni Liwanag, ay tuluyan nang nawalan ng kontrol. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Kasino malingan ang lahat ng yan? Sigaw niya, sinubukan niyang agawin ng microphone. Lahat ng iyan ay peke. Isang paninira lamang ito sa pangalan ng aking pamilya. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga bisita sa bulwagan ay nagsimulang magbulungan. Pagkatapos, ay nagsimulang magsalita ng malakas. Ang kanilang mga boses ay puno ng galit at pagkabila. Ang mga media, outlets ay naglabas na ng live coverage. Ang mga reporters ay nagtatakbuhan upang makuha ang bawat detalye. At para sa huling kasinungalingan, sabi ni Liwanag, ang kanyang tinig
ay naging mas matalin ang pagtatangka ni Araw kus na sirain ang aking pangalan at ang pagkataon ng aking anak, si Bituin. Lumabas sa Spring ang Peinglites Resort na ginamit ni Araw at sa tabi nito ang mga tunay na dokumento na nagpapatunay na si Bituin ay anak niya. Ito ang peting ebidensya na ginamit ni Araw Cruz upang itanggi ang kanyang anak. Ang isang ama na kayang iwanan ang kanyang sariling dugo ay walang aalinlangan na kayang gawin ang lahat ng ito. Ang bulwagan ay nagkagulo. Ang mga sigawan ng galit at pagkabigla ay umalingaw. Ang mga miyembro ng pamilya Cruz ay tumayo. Ang kanilang mga muka ay puno ng takot at garit. Sinubukan nilang pigilan ang kaguluhan, ngunit walang silbi. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang talaarawan ng katotohanan ay hindi lamang naglalantad ng isang tao, kundi isang buong sistema ng korupsyon na itinago ng isang pamilya. Bigla, pumasok ang mga pulis, hindi nakauniforme, ngunit may kasamang mga plainclothes na opisyal. Kinugkob nila ang entablado at agad na inaresto si Araw Cruz at ang kanyang ama, ang patriarka ng Cruz Global. Sa pangalan ng batas, kayo ay inaresto sa salang pandaraya, korupsyon at medical negligence, sabi ng isang opisyal. Ang mga flash ng kamera ay sunod. Ang mga reporters ay nagsigawan ng mga tanong. Ang imperyo ng Cruz Global ay gumuho sa isang gabi sa harap ng buong bansa. Sa mga sumunod na araw at linggo, ang iskandalo ay bumulalas sa buong bansa, tila isang bagyo na sinira ang lahat ng idinayo ng Cruz Global. Ang mga headline ng mga dyaryo at newsweb sites ay puno ng pangalan ng pamilya Cruz, ngunit hindi na bilang simbolo ng tagumpay, kundi bilang mga kriminal. Ang stock market ay bumagsak ng husto. Ang mga mamumuhunan ay umatras at ang mga business partners ay lumayo. Ang mga investigasyon ay sumusunod, naglalantad ng mas maraming detalye ng kanilang mga illegal na gawain at korupsyon. Si Araw Cruz at ang kanyang ama ay nakulong, naghihintay ng paglilitis. Ang kanilang tila hindi matitinag na imperyo ay gumuho, ang kanilang pangalan ay naging isang marka ng kahihiyan. Para kay Liwanag, ang pagbagsak ng Cruz Global ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi na galit, hindi na paghihiganti, kundi isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Nakuha na niya ang katarungan, hindi lamang para sa kanyang sarili at kay Bituin, kundi para sa lahat ng mga biktima ng Cruz Global. Naglaan siya ng kanyang oras upang muling itayo ang liwanag palamuti. Ngayon, ang kanyang negosyo ay hindi lamang isang brand, ang mga produkto. Ito ay isang simbolo ng katatagan, ng integridad, at ng pag-asa. Ang mga produkto niya ay lalong naging popular. Ang bawat disenyo ay nagtataglay ng kwento ng kanyang paglalakbay mula sa dilim tungo sa liwanag. Isang araw, matapos ang lahat ng kaguluhan, umupo si Liwanag sa kanyang desk. Ang kanyang kamay ay may hawak na isang piraso ng papel. Isinulat niya ang isang liham para kay Araw. Hindi ito isang liham ng pagsumpa o pagmumura, kundi isang liham ng pagpapakawala. Araw, matagal na panahon akong nabuhay sa galit, sa hinanakit, sa pagnanais na makita kang magbayad. Ngunit sa gabing iyon sa gala, nang makita kitang arestuhin, wala akong naramdaman kundi kapayaban. Hindi naggalit. Nawasak mo ako noon, iniwan mo ako sa gitna ng bagyo, at halos mawalan ako ng anak. Ngunit ang pagtalikod mo ang nagtulak sa akin upang maging mas malakas. Ang sakit na ibinigay mo ay naging gasolina upang bumangon ako
Hindi ko kailangan ng paghingi mo ng tawad. Hindi ko kailangan ng anumang pagkilala mula sa iyo. Ang liham na ito ay hindi para sa iyo. Para ito sa akin. Para pakawalan ng lahat ng sakit, ang lahat ng galit. Ngayon, malaya na ako. Malaya sa hinanakit. Malaya sa nakaraan. Sana, isang araw, makita mo rin ang iyong sariling liwanag. Ngunit hindi ko na iyon problema. Paalam araw. Liwanag, pagkatapos niyang basahin ang liham, lumabas si Liwanag sa balkonahe. Sa isang maliit na palayok, sinindihan niya ang liham. Pinanood niya ang bawat sulat na nagiging abo, ang bawat salita na nagliliyab, ang bawat alaala na nawawala sa hangin. Ang pagpapatawad, natanto niya, ay hindi para kay araw. Ito ay para sa kanyang sarili. Upang siya ay tunay na makalaya, upang siya ay tunay na makapagsimula muli. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting totoo, payapa. Silakan Santiago. Matapos makita ang katarungan para sa kanyang tiyuhin at para sa lahat ng mga biktima ng Cruz Global, ay nagpatuloy sa kanyang misyon. Ang Santiago Innovations ay naging isang pambansang halimbawa ng etikal at sustainable na negosyo. Ngunit higit pa sa kanyang profesyonal na tagumpay, natagpuan niya ang isang bagong layunin sa buhay. Naging malaking taga-suporta siya ng Liwanag Palamuti, hindi lamang bilang isang kasosyo sa negosyo, kundi bilang isang kaibigan. Ngunit sa palipas ng panahon, ang kanilang pagiging magkaibigan ay lumalin. Nagiging isang bagay na mas malalim, mas taos, puso. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging mas personal. Ang kanilang mga tawanan ay naging mas madalas. Nakita nila ang kakaibang ganda ni Liwanag, ang kanyang lakas, ang kanyang katatagan, ang kanyang kabutihan. Nakita niya ang kanyang pagmamahal kay Bituin, at natuto siyang mahalin din ang bata. Tila isang tunay na ama. Si Bituin, na ngayon ay masayahin at puno ng buhay, ay nakakita ng isang ama sa pagkataon ni Lakan, isang lalaki na nagbibigay sa kanya ng pagmamahal, ng seguridad, at ng mga kwento bago matulog. Isang hapon, habang papalubog ang araw sa Manila Bay, nakaupo si Liwanag, Bituin, at Lakan sa isang tahimik na bahagi ng tabing dagat. Ang kulay kahel at lilang sina ng araw ay nagpinda sa kalangitan, sumasalamin sa tubig, tila isang pangako ng isang bagong simula. Si Bituin ay nakaupo sa gitna nila, hawak ang kamay ng dalawa, tumatawa habang hinahabol ang mga alon. Tumingin si Liwanag kay Lakan. Ang mga mata niya ay puno ng init ng pag-unawa, ng pagmamahal. Walang salitang kailangan. Ang lahat ay naroroon sa kanilang mga tinginan, sa kanilang mga ngiti. Kinuha ni Lakan ang kamay ni Liwanag. Ang kanyang mga daliri ay dahang humawak sa kanya. Ang kanilang mga kamay ay magkadikit, isang simbolo ng kanilang pagkakaisa, ang kanilang mga pinagdaanan at ng kanilang hinaharap. Ang ganda ng tanawin, Mama, sabi ni Bituin, tumingin sa papalubog na araw. Ngumiti si Liwanag. O anak, napakaganda. Oo, maganda ang tanawin. Maganda ang hinaharap. Ang dilim ay lumipas na. Ang mga bagyo ay humupa na. Ngayon, sa harap nila ay isang bagong simula, puno ng pag-asa, puno ng pagmamahalan at puno ng liwanag. Ang kanilang mga kwento ay hindi natapos sa pagbagsak ng Cruz Global, kundi nagsisimula pa lamang isang bagong kabanata na puno ng kapayapaan at kalayaan. Ang talaarawan ng katotohanan ay isinara, ngunit ang bagong buhay na kanilang binuo ay patuloy na magpapatotoo sa kapangyarihan ng
asa at ng pag-ibig.